Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para pa rin po sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. At si Among Jin po ng Cathedral, kasama na naman ninyong muli sa araw na ito. Ngayong araw ng Martes. Naku, Martes na. Wala si Tess. Opo, may class eh. Sandali niyan, Sister Shirley and Among Jim, Friday na, no? Oo. Yung mga araw lumalakad ng hindi natin namamalayan. Mabilis ang takbo ng tempus fugit, sabi sa Latin. No? Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras talaga. Speaking of oras, naku, kagabi Among Jean and Sister Shirley, may konting kwento ako. Napuyat po ako. Bakit naman? Kasi, di ba, yung schedule po nung paglabas ng bagong encyclical ni Pope Francis sa 18 pa. Yung Laudato Si, Mi Signore. Yung mga magagaling na reporter, yan, natatawa ko kasi Wala pa naman ng official English version yan, Wala pa. Actually, wala pa talagang official version. Kaya lang yung mga nag-leak na. Yes, nileak. Kasi usually, si Among pwedeng magkwento sa atin yan kasi matagal tumira sa Roma. Alam niya kung paano yung proseso na pag may nilalabas pong information, usually, di ba, Among may advanced copies. Right. Tapos yung parang, anong tawag doon? Hindi naman, basta advanced copy. Para, syempre, yung mga reporters po o kung sino man, may idea, di ba? Hindi kung pwedeng ano yung expect nilang lalabas. Oo. But naka-note parati doon yun, yung may embargo. Ano yung embargo, Among? Kwento ninyo. Embargo, yung parati nating naririnig yan din sa nakaraan. May mga oil embargo. Yes. Na-embargo yung bagahe mo. Yung bagahe mo, no? Ano? I-hold po yan, isang hold order. No? Ayun. Pag sinabing embargo, ibig sabihin, sa inyo lang muna, pero walang, in terms of publication, wala munang ipapalabas. Wait for the official time until yung sa appointed time na yon, doon pa lang siya magiging publicized o magiging publicly known. Mahilig kasi ang Batikano sa mga embargong gano'n, no? Yung hold mo muna, hindi pa oras. Kaya halimbawa, kapag may mga kino-communicate ang Rome na halimbawa, si Father so-and-so ay has been approved to become bishop of such and such a place, may embargo yun, tatawagin siya. Huwag mo nang sasabihin. Sabihin sa kanya, Father, the Holy Father has chosen you as the new bishop of Tarlac Diocese. But it will be only, kailan mo hanggang gusto, dapat malalaman lang yan dun sa date na sasabihin mo conforme sa amin. Sabawa, sa August o hanggang August, wag muna. Huwag kikibo. Wag kang kikibo, wag mong pagsasabi. So, yung encyclical ng Santo Papa na pinalabas nila sa original, sa kanyang pagkasulat sa salitang Italiano, ay ipinamahagi sa mga reporters with an embargo. Pero mga reporters na hindi makapaghintay, comment hanggang sa lumabas tuloy yung Opo. Kasi dapat sa 18 pa yan sabay-sabay. I can imagine yung mga embargo sa documents kasi nga naman yung sakop po ng Santa Iglesia, buong mundo, di ba? Siyempre, kapag naglabas yung mga yan, di ba, Sister Shirley, yung pinakamalapit, yun yung unang makakaalam. Oo. Kunyari, dito tayo sa cathedral, maglalabas si Among Jean ng document. Siyempre, kayo yung pinakauna. Kasi kayo yung nandun sa tabi niya. Siguro ako yung susunod kasi kapitbahay ako. Pero yung nasa kanda lalo na kung madaldal si Sister Shirley. Naku. O di, unfair syempre yon. Kung kunyari na ilabas na dito, hindi pa umaabot sa Candaba, sa Malusak, o kung yung mga malalayong
lugar. So siguro sasabihin ni Among Jean, Sister Shirley, Karen, i-embargo mo muna yung mga yan ha, hanggang sa oras ng nabigyan na lahat. Pag nabigyan na lahat, then we can talk about it. Pwede nang ilabas. So, parang ganun siguro yung sa Vatican kasi nga naman yung nasa doorstep nila. Yeah. Nandyan yan. Parang ano yan, no? Draft, ganon. Opo. So, naglabas ng draft. Kung minsan buong document na po yung Actually, hindi na nilalabas. draft yan. Usually, yun ang Yun na. Kasi pag nirelease mo na rin sa press, halos yun na. Talagang nirelease sa press or I-release sa kanila pero may embargo nga. For for your eyes only yun. Opo. Ginagawa yun FYI eh. yun. Kahit sa government po ngayon, Sister Shirley, nung kami yung nasa Environmental Management Bureau, maglalabas ka ng press release kasi gusto mo, pag, kunyari, 2 days before, alam na ng reporter kung ano yung mangyayari sa day itself. Di ilalabas mo, sabihin mo, embargo diyan ha. Yeah. O it's the press release that everyone will receive. Pwede yung i-print, pero not today. Parang yung lengguwahe din ng mga chismoso at chismosa yan eh. Hoy, wag mong pagsasabi ha. Pero And then, maya-maya sasabihin na, hindi ko pagsasabi. Paglabas siya, hoy! Wag mo rin ipagsasabi ha, may sasabihin ako sa'yo. Ganyan ang nangyari dyan sa encyclical ng Papa. Kaya tayo din ngayon, may nabasa tayo, no? Actually, sabi Sa kalikutan mo kaya sa computer, kaya nakita mo yung... Kasi naman pag-uwi ko kagabi, biglang may mga nagme-message na nagkakagulo na daw nang dahil sa encyclical. Di ako naman yung tanong ko, bakit? Nilabas na ba? Inisip ko, in advance yung paglabas. Although yung 18 pa yung date talaga. Sabi niya, hindi, nileak. Hindi ako naman. Chinek ko, ay wala naman hindi naman nakapost. Hala, nasa email ko pala. Pero alam mo Karen, umpisahan mo na rin yan, ang paglilik ng info na yan. Sabihin mo sa ating mga nakikinig kung ano yung pinag-uusapan nating encyclical. Ayun. Let's give them an eye view. Hindi naman siguro eye view kung ano talaga itong encyclical na sinasabi mo. Hindi natin pwedeng ikwento pinakita mo kanina ng buong buo kasi sabi ni Father Federico Lombardi, yung spokesperson ni Pope Francis, i-respect daw muna yung embargo. Pero hindi naman niya Lombardi, sinabing... he's the spokesperson ng Vatican. Opo. Hindi naman niya dininay na yung nakalabas na document ay Siya na yun. galing sa kanila. Opo. Basta sabi lang niya, respect the embargo. Pero hindi naman niya sinabing hindi pwedeng i-discuss. Actually, marami na po yung naglalabasan na haka-haka o ano yung background. Ano nga ba itong Laudato Si na ito? Yung Laudato Si, yan po yung encyclical ni Pope Francis on the environment or yung iba, yung term na ginagamit nila, ecology. Among sandali po, pakikwento naman ninyo, ano nga ba yung isang encyclical? Ang encyclical ay yung isa dun sa mga kategorya ng mga sulat at aral ng Santo Papa ng siyang pinakamataas. Of course, ang pinakamataas ay yung pag-define ng dogma. No? Yun po yung mahabang proseso right, pa yun ang mahaba yun. Tapos, ang encyclical naman, ito po yung mga may particular na gustong ipaliwanag, may isang bagay na gustong ibigyan diin ng isang Santo Papa sa bigat ng kanyang, sabihin po natin, ang kanyang kapangyarihan bilang isang Santo Papa na mumuno sa Santa Iglesia. Susulat po siya ng tinatawag na encyclical. Ito po yung, they are also solemnly defined din itong mga encyclicals pag pinapublish sila. Malaman ito. Malimit, ito ay may kinalaman sa doktrina. So of course, sa aral ng ating simbahan, sa ating relasyon sa bawat isa, no, tungo sa kaligtasan. And it is mas authoritative po ang mga ito. Kaya po pala yung pag sinabi mong encyclical, hindi nawawala sa sirkulasyon kumbaga, no? Hindi. Parating kinuquote yan, ha? May naalala ako, Sister Shirley, si Sister Son, yung ating mahal na Sister Son sa Catechesis. Nung isang araw, may pinag-uusapan kami, yung Rerum Novarum. Tapos naalala ko, 1891 pa yun eh. Yeah, yung kay Pope Leo the 13th. 1891, kung iisipin yun mo. Yun ay tungkol sa modernismo. Yes. On the new things. Yun yung pinakaunang encyclical na dinidiscuss yung mga social teachings. Pero pag binasa mo, napaka-current.
ng dating. Yes. Nangyayari pa rin ngayon. Parang, alam mo, kung minsan yung mga encyclicals na dyan, na kung sa ating pinaniniwalaan ng ating mga Santo Papa ay kahalili ni Kristo, dyan lumalabas yung pagka-prophetic visions nila eh. Yes, and si Pope Paul VI, no? Oh, yes. Yung Humanae Vitae. Humanae na lumabas. Vitae. Parang nakikinikinita na noon ni Pope Paul VI ang mangyayari sa pagka-introduce ng mga bagong konsepto sa human reproduction, no? Opo. Pinag-aaralan pa rin yan hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sa kaya theology umaabot. At classes. yung mga sinabi niya noon, halos parang narire-echo Yes. parang sinabi na niya noon pa yung mga nangyayari na ngayon. Di ba sa Synod, yan yung dinidiscuss pa rin. Yan yung kinukote pa rin nila. Yeah. So, yun pala yung encyclical. Maya-maya, itutuloy natin yung ating kwentuhan. Makinig po muna tayo sa isang magandang awitin. Nawala ang encyclical. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, I seek you for I thirst. Your mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Right FM. Sa atin pong mga listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, sa ating talakayan o may mga tanong kayo, maaari po ninyong i-text yung aming mga numbers. Sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe, 0917-363-3738,
0917-363-3738. Maaari din po kayong mag-post ng comments o ng mga tanong o kwento sa ating Facebook page. Hanapin lang po ninyo ang Kwentuhang Katoliko at paki-like po at sumali sa ating masayang talakayan. Among, balik Yes. po tayo kasi yung liturgy at bigla tayong umabot sa encyclical ngayon. Naisip ko lang po, may mga may mga points naman, 'di ba? Yung sinasabi kasi ni Pope Francis, actually sa mga general audiences niya at yung kanyang mga statements on ecology, lagi niyang sinasabi, kailangan alagaan yung ating Mother Earth o yung ating kalikasan. Yes. Parang yung sinasabi na rin ninyo kahapon kailangan ng ating liturgy ay paglinangin o kailangan ayusin ang ating paano nga po ba yun? Yung kapag tayo'y nagmi-minister. Mhm. Ito po ang si Pope Francis, no? At least doon sa mga nababasa ko at naririnig ko na din doon sa mga statements niya. At pinakikinggan ko siya kung minsan kasi na may kayabangan tayo ng konti, no? Sa Italiano at saka sa Spanish niya. Yung mahilig siya sa expression na seguiamo l'ordine, no? Yung let us follow the order. Let us respect the order. Ang maski na sabihin natin, may nagsasabi na radical daw si Pope Francis, na siya bilang isang Jesuita, but he is the first and foremost lover ng kaayusan. Kaya mismo doon sa sinabi niya, no, sa yung sinasabi nilang umaalis daw siya sa protocol, simpleng bagay lang yun, pero siya mismo kinorek niya yun even we, sabi niya, we follow il protocolo. The protocol, yung pong protocol, hindi lang yung formality, kundi yung kaayusan, no? Opo. Because if you want to do things right, the best way is to follow its order. Kaya hindi na ako magtataka sa kanya kung bakit pinagtuunan niya ngayon ng pansin dito sa kanyang encyclical na ito. Ayun, may order. Actually, konting chismis tungkol kay Pope Francis. Kasi among, di ba, he is trained as a chemist. Yung bago siya nag-aral sa seminaryo, siya ay technician. Iba yung sistema nila sa Argentina kasi. So, siguro yung equivalent sa atin, high school, college, diploma. Pero pwede ka nang magtrabaho Yeah. Yung old system natin daw, ganun, sa Pilipinas. Yung Spanish. Oo, yung mother ko nga, natapos lang siya ng grade 7, but she pero- became a head Ayun, school nagtuturo teacher siya. ako. Tuturo. Na estudyante pa niya ang tatay ko. Oo, grade, di ba? grade 4 ang tatay ko. Chismis talaga So, Yeah. ganun din. Yung si Pope Francis, nagtrabaho daw muna talaga siya as a chemist. I think, di ba yung sabi sa atin before, nung pagka-elect niya, yung he's a missing part of one lung. Mhm. I think part ng reason nun kasi nakuha niya sa trabaho niya. Pag siguro, Yung- pag inhale niya ng mga fumes, fumes, mga siguro. chemical fumes. Yeah. So, you can just Sublime. imagine kung trained chemist ka. Kasi, Sister Shirley, kayo, di ba, inambisyon ninyong maging chemical engineer nung nag-aaral kayo. Ako, weakness ko yung chemistry Mas naiintindihan ko yung physics tsaka yung biology. Na-memorya mo yung mga table of elements? Memorya ko naman po. Kaya lang, hindi ko kasi para sa akin masyadong technical. Karen, nakalimutan mo bago ako pumasok sa seminary. Ayun! BS Chem ako Ayun! sa UP. Oh, isa pa yun. O, di ba, may Totoo karapatan. yun. Yeah. So, kung trained ka as a chemist, ayan, among nakaka-relate talaga kayo. Hindi pwedeng hindi mo alam yung order. Train ka sa formula. And Yes. following formula and following measurements produce harmony. Kapag sa chemistry, sumobra ang hydrogen mo at ang combination mo sa oxygen, baka kung sasabog yan, no? Pero yung mga hydrogen bomb mo, no? Yung pag sumobra ang oxygen mo, mag-aapoy ka naman, no? Ayun. Kaya I think tama ka, si Pope Francis ay dala din nun sa thinking lang niya, no? Ang attitude niya, ang pananaw niya. Kung naging siya, chemist siya, and you cannot afford to be wild and chaotic pag chemist ka. You have to be exact. You have to be calculating. You have to respect the order and procedure of things.
Training niya yun. Oo, tapos May tanong ako, Among. Yeah. Bakit ganito yung title niya? Laudato Si. Yun encyclical? I think ito na talaga ang title niya, Opo, no? Kasi matagal nang sinabi yan. sinimulan po niya yung Laudato Si, yun po ay kinwote kasi ni dun sa opening. Ganito pala, no? Ang alam natin, pagbibigay ng pangalan ng mga encyclicals po kasi ay yung kauna-unahang dalawang salita sa simula ng encyclical, doon nila, yun ang binibigay na title sa encyclical. Kaya ngayon, ang encyclical nito ni Papa Francesco ay Laudato Si. Kasi, kinwote po niya yung, ito'y famous na kanta ni Saint Francis. Alam na alam natin ito, yung Il Cantico del Sole, no? Il Cantico della Natura, the Canticle of Nature, kung saan niya inawit yung Brother Sun, Sister Moon. Oh, yung mga 70s na Right. nabubuhay na nun, alam na nila yun eh. Dito, yung opening verse niya na pinili ngayon ni Santo Papa ay yung unang verse niya, Laudato Si Mi Signore. Ito po'y it is a dialectal Italian spoken during the time ni San Francisco, yung Toscano dialect. Ang sabi niya, Laudato Si Mi Signore. Ibig po sabihin nito, purihin ka, aking Panginoon. Laudato Si, may you be praised. Doon sinimulan ng ating Papa, quoting yung song na yan, ang kanyang encyclical. Bakit? To introduce ang kanyang pakay dito sa encyclical na ito ay tungkol sa kalikasan. Sabi niya dun sa opening, no? Among embargo. Oy, may embargo nga pala. Pero Ayan na. hindi po kasi yung dito natin makikita yung sa umpisa pa lang, alam mo na kung ano yung dito kasi niya sasabihin ano itong susulat ko sa inyo. And it is beautiful kasi sinimulan niya sa isang awit na kung saan si San Francisco, sinasabi niya ang kapatid na araw, si Sister Sun, Brother Sun, and Sister Moon. Dito naman, pinili ni St. Francis yung katagang, sabi niya, no, kung pahintulot po ninyo, Laudato Si Mi Signore per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Ay, ang ganda. Ako na lang nakakaintindi. Hindi, ibig ko sabihin, Pero purihin tunog pa ka. lang. Purihin ka, Panginoon, para sa aming kapatid na aming inang mundo, no? Our Mother Earth. Yan, na kung saan kami nabubuhay at siya ang sa amin ay gumagabay at nagpapabunga sa amin ng napakaraming mga bulaklak na iba't ibang kulay at iba't ibang mga halaman. So, alam na po natin, ito'y tungkol sa kalikasan, Mother Earth. Sa environment, ba? Yun po yung trabaho ko talaga eh. Sa environment, may tinatawag na principle na unity in diversity. Yes. So, babalik na naman tayo dyan sa sinasabi natin kanina na may order eh. Yes. Paano magkaka-unity kung walang sense of order? Right. Pero, may pagkakaiba-iba. Yun po yung diversity na tinatawag. Liturgy din yan. Liturgy again! Di ba, Sister Shirley? Yung pinag-uusapan pa lang natin, kanya-kanya tayo. Siyempre, nandyan yung pare. Yeah. Tapos may mga servers, may lectors, tapos may koro, may mga collectors. Actually, yung pinakamaraming participation dyan, o yung pinakamaraming ministers o participants, di ba yung mga taong nagsisimba? Yes. Tinatawag din natin sila na ministers din. Yung unity in diversity. Yun ang galaw ng liturhiya at yun ang kabuuan ng liturhiya. Magkakaibang elemento pero sa kanilang pagtatrabaho sa isa't isa at sa kanilang pag-uugnayan, naglilink sila sa isang kabuuan ng pagsamba. Actually, yun din yung principle ng biodiversity. Pag tatalakayin po natin yan, magkakaroon tayo ng mga episodes. Ang daming ang daming ramifications ng liturgy, umabot na sa Mother Earth, umabot na sa cyclical. Pag tiningnan mo naman yung misa, Among, 'di ba, may sariling buhay eh. Pag nagmimisa yung isang pare,
iisipin mo, kahit nakapikit ka, mararamdaman mo na buhay na buhay. Yeah. Alam nyo, natatawa ko kay Sister Shirley. Kung pwede lang sana, challenge ko siya. Ang ganda ng pangalang liturhiya or liturgy. Siguro kung pwede lang ako magkaanak, ipapangalan ko sa bata, liturgy. Kaya hinahamon ko po yung mga katikista dyan, no, na pwede pang magka-baby o kung nakikinig kayo, consider niyo po ang pangalang liturhiya. Halimbawa, sabihin, Maria Isabel Liturhiya de Guzman. Yan. I-add ninyo kasi magandang pakinggan yun. No? Okay, ang gusto yung counting English, Michael Liturgy. No, it's a beautiful word kasi it speaks so much. Wala pang nagbigay ng pangalan ng gano'n. No? Sa bagay, Among, kung may ano yung mga pangalang binibigay nila sa mga pinapangalan, bata? candy, apple, peaches, di ba? Prutas, May candy wrapper. o cherry pie. Okay naman, wala namang problema. Pero kung pwedeng bigyan ng ganung pangalan yung mga bata, bakit nga naman hindi liturgy? Edwardian Liturgy. Naaalala ko tuloy yung isang accountant pinangalan sa anak niya, Journal. Naku, Oy, maganda naman yun. Oo, Maganda yung journal. Journal yung pangalan ng bata. Actually, araw. journal everyday ang ibig sabihin nun. Journal. Journales, newspaper. Oo, marunong ka pala ng Italiano. Nakikinig lang po ako sa inyo, Among. Pero, oo nga. Alam mo, isa pang magaling na sa Italiano, si Bishop Ambo David. Nag-speech siya ng Italiano, no? Nung mag-take over siya dun sa kanyang titular diocese. Sa Guardia Alfiera. Teka muna, Among, kwento muna ninyo. Bakit may diocese ba si Bishop Ambo? Anong titular? Hindi. Oh, well, no, yeah. Ayun, Lahat yun, ng mga yun. Kwento obispo, muna. yung pag elected bishop ka, pag halimbawa, you are given a diocese, yun ang diocese mo, yun ang see, yun ang tinatawag na, yun ang luklukan mo. Pero halimbawa, hindi ka pa appointed as a bishop na magkaroon ka ng sarili mong diocese, halimbawa, ikaw ay na-appoint na auxiliary bishop ka, o kaya ay coadjutor bishop, o kaya archbishop ka nga, pero wala kang diocese katulad ng mga nuncio, mga may rangko ng arsobispo yan, pero wala silang mga dioceses yan, o kaya mga dicasteries, no? Yung mga arsobispo sila, pero offices lang yung hawak nila sa Roma, binibigyan sila ng titular diocese. Titular see. Ito yung mga diocese na noong sinaunang panahon na ngayon wala na. Okay. Kaya pinagdarasal mo yung mga kaluluwa ng mga dating nakatira. Kaya may mga paghalimbawa, Bishop so and so, auxiliary bishop of this diocese, titular bishop of Elefantaria. So, may diocese na Elefantaria. So si Bishop Ambo, may titular diocese po pala sa Oo. Italian. Guardia Alfiera ng tawag yata. Tapos po, nung nag-take... Na existing na ngayon, pero hindi na as a diocese, pero parang maliit lang na city. parokya yata. Parish na lang parish siya. priest. So, swerte siya kasi buhay pa yung diocese ng kaunti. May tao pa. So, in-invite siya ngayon. I-welcome siya doon. Actually, wala siya talagang territorial jurisdiction doon. Pero, it's a title of honor. And honor din dun sa lugar na yon Dahil na may merong bishop isang bishop na Pilipino dito sa dakong ito ng mundo na isang obispong napakagwapo. Tapos, Magaling. siya pa yung obispo Napakatalino. napakatalino, no? At sikat sa atin. Sa Pilipinas, Oo, syempre. O, tapos Well sought po, after. Nung nag-speech siya in Italian, Pinalakpakan siya noon. Kasi hindi nila na-expect na he would be that fluent in Italian. Kasi si Bishop Ambo may proficiency for languages talaga. alam ko magaling din siyang mag-German. Very. Linguist siya. At And pumupunta pa French. ng Israel yan. Alam ko, nag-Hebrew pa yan. Nag-aral yan. Sandali, si Bishop Okay, Ambo yung sandali. pinagchismisan natin. Balik Lagot tayo mamaya. kay Signore. Laudato si Signore. Mi Signore. So yung kwentuhan nga natin, Among, edi Laudato si,
parang pwede din po palang i-apply yan sa ating misa. Di ba yung ating mga entrance hymn? Laging may praise. Yan, papuri sa lahat sa Panginoon. Usually, ang mga pangbungad na misa ang pangbungad na awitin sa misa ay awit ng pagpuri sa Panginoon. O kung minsan, ito'y awit ng paghikayat, no? An invitation for everyone to come and join. Yung nasanayan nating Balena Pari, no, yan. Bansang Iniwi talks about a priestly community coming together to worship in the name of Jesus. Na. Kaya Balena Pari, Bansang Iniwi, we come together as a priestly people to offer sacrifice. Kasi pag sinabi mong priestly, ibig sabihin ang the office of intercession, the office of worship, prayer. So, Sister Shirley, ganun pala yun. Yung pagpasok pa lang natin sa simbahan, yung pagsimula pa lang ng ating banal na misa, may mga kahulugan na pa. Di ba, kung minsan akala ng mga tao, pagpapasok sila, patakbo pa sila kasi late eh. Parang akala nila, intro lang yung entrance hymn. May kahulugan na pala yun. Yes, meron na. May nagsisimula na yun. Actually, sa totoo lang, kapag ang intention mo, pag gising mo pa lang sa umaga, no, ito'y narinig ko na sa isang reflection ng isang pare. Pagkagising mo pa lang sa umaga ng linggo, sabihin na natin, linggo muna, may intention kang ikaw ay magsisimba. Nandun ang mindset mo ay sumali ka sa isang pagpupuring sama-sama sa Panginoon. Yung palang daw paggising mong yun halos nakalink ka na parang sa liturhiyang mangyayari. Kaya pagkagising mo, sineset mo yung ako'y magsisimba, maghihilamos ako, magbibihis ako, simply dahil ako ngayon ay dadalo sa isang pagtitipon-tipon. Kaya nga, may mga taong gano'n, no? Lalo na yung mga matatanda. Ako naalala ko, yung lola ko, pag nagbibihis, nagdadasal na yun. Ay, yung mga matatanda pa naman, di ba? Nagsasaya pa. Opo. Tapos naglalagay pa ng peking buhok yung sanggol. Sanggol nga tayong Kapampangan, no? Sanggol. Oo. Tapos habang nagbibihis yan, bubulong-bulong na. Because that is their part of their training, part of their upbringing. Kaya, yung paglakad mo, pagpunta mo sa simbahan, yun nga lang, pag na-late ka, yun, kasama na rin yung pagtatakbo, madapa-dapa ka dahil alam mong malilate ka. Hoy, incidentally, yung pagiging late na gano'n, isa din sa mga bagay na kapansin sa ating mga liturhiya. Kaya pala nakikita mo amang meron pang mga matatanda ngayon. Papunta pa lang sa simbahan, nagro-rosaryo. That is Yun their pala ang dahilan. Yeah. Trained silang ganon. Dapat pala tayong dalawa, Sister Shirley, mag-train na rin ulit na. Sa old dispensation, ang pare, may manual of prayers ang pare. Kaya noon, di ba, nag-iitim pa yung pare, nakabireta pa yan, may sombrero pa siya, tapos he will walk from the convent towards the sacristy. The moment he steps out of the steps ng convent, yung conventong mga luma noon, Yung kung saan nakatira yung pare. kung minsan pag susuot pa lang ng sutana, may mga prayers na yan. Kami nga noon, tinuruan kami sa UST. Alam ko, among may vesting prayers Vesting prayer for liturgy na yan. No? Pero yung isa pa, okay. yung pag isusuot mo yung sutana mo, you recite a prayer. Kaya tapos walang hintong may preparation, mental prayer, mental preparation. Habang naglalakad ang pare, papunta na sa sacristy, nagdadasal na yan. Kaya kala noon ng mga tao, isnabero mga pare. Hindi mo pwedeng kausapin. Hindi kasi, you have to respect yung moment ng silence niya. Dediretso siya sa sacristy. And then, pagpasok pa lang sa pintuan ng sacristy, mayroon na yung seremonya. May prayer na siya, may paghuhugas ng kamay, no? Tapos everything that he puts on, may mga vesting prayer, no? So pagpasok niya sa loob ng sacristy, he has to wash his hands. Ito yung mga bagay na nawala na sa mga lumang simbahan natin Sa sacristy, may 2 gripo dyan. May 2 paghugasan. May nakasulat, antemisam, postmisam. Anong ibig sabihin nun? Before the mass, bago ang misa, at pagkatapos ng misa.
So, iba pala yung... Yun yung butas na Yes, maliit yung sa nakikita ninyo kung minsan malimit sa mga lumang simbahan, may parang mga kuwebang maliliit. Kuwebang maliit. Tapos may bowl doon. Oo. Yun ay hugasan talaga ng pare. Oh, ang ganda. So, pero... May meaning pala yun. It's a sad thing dito sa atin na wala yung mga yan. Pero alam nyo sa States, maski yung mga early 1900 na mga churches, na-preserve nila yun. Meron silang mga rubinetti, yung gripo. Pero hindi ko nakita yung gripo. Yung bowl, nimbutas sa wall. Yun, Yes, May nakita akong hugas ganun. sila doon. Inisip ko pa, kasi AM, PM. Pag umaga dito, pag hapon doon, iba pala. M pala for misa. Misa. Antemisam, postmisam. Ibig sabihin na among talagang kailangan magkahiwalay po yung gagamitin. Yeah. Yung Pero talagang pa may yung discipline. hugas niya sa lababo sa mismong misa. Sister Shirley, hindi natin alam yan. Oo, hindi ganun katanda. ang act ng paglilinis ay nasa 3 world religion yan. Mhm. Di lang tayong mga Katoliko naghuhugas ng kamay bago magdasal ang pare. Ang mga Muslim pong, mga kapatid nating Muslim, may ablution sa mga yan. Bago sila papasok sa moske, naglilinis po yan. May paglilinis na may 2 forma yan, no? Tapos mayroong ano yun sa Kapampangan, nagmumulmol. Magmulmol. Nag-gargle po sila ng tubig. Tapos may prescription hanggang saan, hanggang siko ang kanilang hugasan. Kaya po sa mga moskeya, mayroong mga fountain ng tubig. Doon, ang ritual cleansing yan eh. Ang nandun sa may tabi ng entrance ng moske o kaya nandun sa side. Ganon din ang mga Hudyo. You remember doon sa miracle of the sa Cana? Sabi niya there were 6 jars on the side that were used for the cleansing ritual. Yes. Yun. Tsaka, di ba, Maghuhugas sila. alam naman natin na ang daming kontrobersiyang napasukan ni Jesus kasi nga hindi daw siya naghuhugas ng maayos. Yeah. So, ibig sabihin, may patakaran talaga May sila patakaran. sa paghuhugas. Interesting. So, talagang dinala natin pala yan hanggang sa ating simbahan, yung paghuhugas na yan. At again, babalik na naman yan sa order. May sense of order talaga. Hindi lang yung laging sinasabi natin, Sister Shirley, di ba, yung hindi yan invento lang. Hindi yan. Hindi wishy-washy. Oo. Hindi yung pag naisipan ni Among, gagawin ngayon, ganito. May susundan pala talaga. Ang buong mundo naman universe, may system. Maski yung Ayun. katawan natin, di ba? Pag nagka-contra-contra yung function Yeah, pag ng katawan Opo. natin, tulog tayo. Pag disturb mo yung order nun, ako, perwisyo. Alam niyo sa liturgy naman, there are moments, sinabi na natin to do sa mga nakaraang talakayan, no? Na may room for hindi man improvisations, may room for initiative, mga creativity, no? Pwede, bakit hindi? Basta wag lang yung maging nagiging cause ng distraction, so nakakagulo. Tsaka, di ba, Among, may minimum requirements nga po yan. Sabi nga ninyo. So, hindi pwedeng mabawasan sa ganito o hindi ka naman pwedeng May mag-overboard. mga essentials naman na hindi mo pwede talagang galawin, no? Halimbawa, hindi pwedeng alisin ang consecration. Siyempre. O kaya palitan yung word, sabihin mo, dugo at katawan ni Kristo na kaya, boom! Walang, ang pakikala ng pakinggan, no? Sabihin mo pa, ay may nagkwento sa akin, no? Sabi, Ma'am, yung pong pag nagkukulang po ng hostya, meron po lang kinwento noon, yun daw, ginawa daw, no? Ito, yung mga kwento-kwento, ginawa daw ng pare dahil nagkukulang yung mga hostya. Kinuha niya daw, nakita daw nila, nilagay yung host doon sa isang lalagyan. I-minix doon sa mga kakaunting consecrated. Tapos kinalog-kalog daw. Pagka Paano wala yun? ng kalog, Parang asin. nagpa-communion. Ginawan duhat ka. Ano ba? Oo nga, no? Kung totoo man yan, sabi ko, that is too preposterous. Pero, di ba, That's
shows a lack of knowledge. Oh, hindi siguro totoo yun. Yun Parang iba ikaw eh. baka inventado yun. Pero kung minsan may mga nakakatawang nangyayari talaga. Yun iba, hindi ba? Dinadunk sa wine. Yung intention. Intention. Sabi nila. Pero may rule naman po kasi, di ba, nasa rubrics, dapat hindi magkukulangan talaga ng hostya. Kasi pag nakita pa lang ng pare kung ilan yung magsisimba, may idea na kung ilan yung i-consecrate. Now, sabi nung rubrics, kung talagang nagkulang, may paraan naman. Kumbaga, may may anong tawag doon namang para may contingency plan. Oo, yung iba ginagawa nila kung may marami yung na-consecrate na alak, yun ang pinaginagawang pang-inom. Ngayon, but how do you make sure na hindi, yung ginagawa nga, by intention, kukuha sila ng ako din kung minsan naisip ko din kung it is liturgically allowed yung a piece of unconsecrated host dipped into the blood of Christ. Magandang pala isipan Siguro yan. kung bidahin natin yung mga talagang doktor Yung mga ng liturgists. liturgy dahil ako baka yung liturgy ko Canon law canonical liturgy. ako. Canonical. Sa ating pong mga nakikinig, pwede po ninyong dagdagan yung ating mga kwento. Isunod po ninyo habang tayo nakikinig sa magandang tugtuging ito. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay. Magagalak na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawi akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawi, umaawi, umaawi ako. Galak
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Yeah. Nandun pa tayo sa ating talakayang nasa liturgy pa rin tayo, no? Order in Right. the liturgy. Alam mo, kung minsan, part ng, naisip ko lang, yung, may binanggit ako noon, yun, di ba yung mga suot-suot nating yung mga uniform, mga vestments, no? They all add color to our liturgical celebrations. Kaya yung mga kulay nila, yung mga, mga klaseng dapat isusuot, no? And it is also a good thing na kapag ikaw ay nagtataguyod ka ng isang gawaing pagsamba, you are also particular dito sa mga bagay na ito kasi visuals yan visual yung epekto nun, and then yung the sense of beauty at kaayusan. Naglalaban lang kung minsan kasi mainit dito sa Pilipinas. Sabi, kaya dito sa atin, pag mainit, ayaw maalinsangan, no? Kaya yung binabawasan yung isusuot. And tapos sasabihin, you're not practical. Practical lang kami. Sabi ko, yan yung isang bagay na you have to be sensitive with. Kaya ako, tuwan-tuwa ako nung si Father Ed De Leon. Uy, nakikinig sana. Nakikinig po siya. Nung pinuntahan niya ako, sabi niya, wow, Among, sabi, ang gaganda ng mga vestments mo. Pag sabi sa akin niyang ganun, sabi ko sa sarili ko, kunyari pa ito, ibig lang sabihin ito, wala siya. Marami na po siya ngayon, nagpapatay. Hiniram nga yung iba, hindi na binalik, no? Isa lang yung binalik niya sa akin, yung kapang pula. Sabi ko, sige, sa iyo na yan. If it will add sa beauty ng iyong mga liturgical celebrations. Mahal yun mga paggawa ng mga kapang yun, no? Di ba? Mga vestments. May expenses din ng kaunti. But they last long. Oo. Pagandahan nga ng design. Oo. Kasi nga naman, Sister Shirley, yung favorite ko, itong mga alaga kong teenagers and young adults, sasabihin nila, ano yung i-offer mo, ano yung ihaharap mo sa Panginoon o kay Kristo? Itang lupakambasan? Sabi ko, nagmana sa ex-kura nilang si Among Jin. Alam nyo, hindi lang tayo, kasi ang mga tao hindi lang umiimik yan, no? Siyempre nahihiya lang mag-comment. Pero ako in-encourage ko, sabi ko, huwag kayong mahiya, you'll remind us, kami mga pare. I remember yung isang, yung halimbawa, yung sinusuot mo, no? I remember yung kwento yung anecdote sa nangyari sa buhay ng aking late uncle, no? Si Bishop Galang of happy memory. Diyan sa katedral mismo nangyari yun. Nagpapa-communion siya. I think I was a theologian noon. Nagsaserve ako sa kanya. Napatawa na lang kami kasi may isang nag-communion sa kanya. Kasi pagtaas ng host siyang ganon, the body of Christ, sabi na Bishop Galang. May toyo yung may difference sa kulang sa pag-iisip yung lumapit na yon. Imbis na tanggapin niya, sabi niya, ay karinat na kuko. Napahiya si Bishop Lord. But when he looked at it, totoo nga naman may dumi yung kuko niya. Sabi tawag nga kayo, magpapamanicure ako. Bakit? O yung mga vestments na marurumi, no? Kung minsan hindi na angkop, na we have to be solicitous sa mga, kasi it is people. It is not about ourselves. It's about people. We carry signs. We are signs, no? Sa liturgy. We are gestures also. And whatever we do, whatever we wear doon, should help ang pag-elevate ng mind ng mga tao. Lalo na Among kung yung mga nasa altar, di ba? Yes, of course. Masyadong magnified Sabihin mo ng, kunyari, yung mga altar servers, lahat nakaputi. Yung isa, namumutawi kasi may ng suya. Yeah. Distraction. Right. Oh, at saka yung cut ng damit. Opo. Oh, pag may nagsuot ng hindi angkop, talagang bago matapos ang misa, may lalapit na sa amin pupunahin Ang bilis ng reaction time. Siyempre mabilis. Alam nyo, nabanggit nyo na rin lang yan, no? Kahapon, yung mga LECCOM na pag-usapan natin. Tuwan-tuwa na nga ako ngayon, medyo nababawasan na yung
nakakabigla yung mga, halimbawa, anong dapat isuot ng isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos? Ang parati ko sinasabi, pumapanhik ko kayo sa altar, maharap kayo sa mga tao. So, let us be dressed modestly in accordance with the prescription ng liturgical atmosphere. Kaya huwag kayo magsusot ka ng mga mayigsing damit, yung mga uniform ninyo na parang mga corporate worker sa bangko. Pardon po the expression, kumakain kayo. Yung iba, bakat na bakat, no? May makikita mo, body fit. na fit. Oo, body fit. And then, yung mga nakasuot ng mga bangles, ng mga dangling na mga hikaw, no? They should not be yun po kasi nakaka-bother. Baka kayo na lang ang titignan ng mga tao. Noon meron kami dyan isa wala na siya ngayon, hindi na namin member. Sabi namin dapat mahaba yung palda. Dumating siya, mahaba nga yung palda, pero yung slit nasa thigh. Parang yung Vietnamese angho. Yung Naku, ano yan yung may favorite may nagsabi na campus ministry director yata, sabi niya, yung test daw kung effective ka as a server, yung pagkatapos ng part mo, parang nag-disappear ka. Nawala ka. Kasi hindi ka cause ng distraction. Hindi ka agaw pansin. Sabi niya, after your part, it seems you should disappear. Kahit nandyan ka na nakatayo. Totoo yun. Umabot na naman tayo sa oras ng ating pagwawakas. Gusto ko po yung episode natin ngayon. Nagsimula tayo dun sa lumabas na hindi pa dapat lumabas na encyclical, yung embargoed encyclical ukol sa kalikasan. Pero relate pa rin sa ating liturgy. Yung usapan kasi natin about liturgy, there's a sense of order, dignity, yes. Harmony. Dapat alam ng each person who plays the part kung ano yung kanyang role. Sa ecology, ganun din po. Sige, i-discuss natin yan sa mga susunod na episodes. So, Among Jean, ganun po pala yun, no? Yung ating Santa Iglesia talagang umiikot sa order. May pahabol May pahabol. Text. Sabi niya, Among, maganda po yung vestment ninyo kanina. Maganda yung color combination. Bagay niyo. Galing kay 0166. Ano ba yung liturgical color for green, the day? Green. We are in the ordinary season. Green. Naku, abangan pa po ninyo The kapag Prussian naka-red color. si Among Jean. Hanapin po ninyo kung kailan yung may martyr. Mas maganda yung... Oo, mas maganda yung... Hindi lang, in fairness, mas magaganda yung kay Hapon Joel, no? Yung mga young priests ngayon, I admire them for their keen sense of liturgy. Ay, very good. Ala. Tapusin po natin ang ating episode na ito sa isang dasal. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you. At si Hapong Jean po ng Cathedral, magkikita po ulit tayo. Salamat po sa pakikinig sa amin at pakikisama sa araw na ito. Ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando.